Ibinalita ngayong linggo ang pag-excommunicate sa isang arsobispo mula mismo sa Vatican dahil sa kanyang matinding criticism or pagtuligsa kay Pope Francis I. Alam nyo, para maintindihan natin ang ganitong mga bagay, kahit na nasa katotohanan or may punto ang arsobispo, ang sino man nagkikriticize sa Pope, sa mata natin bilang mga evangelicals at mga Protestants, hindi ito kailanman pwedeng katigan ng pamunuan ng Roman Catholic Church because of their doctrine of the infallibility of the Pope, which means ang Pope, pag siya ay nagsalita mula sa kanyang see or sa kanyang trono or sa kanyang upuan, siya ay hindi maaring magkamali. Kaya ang magiging kahihinatnan niyan ay lagi ang sino mang tutuligsa sa Pope ay mauuwi sa excommunication. Ang ganitong pangyayari ay hindi na bago sa kasaysayan. In fact, mayroong sana na nagandang nangyari sa kasaysayan noon, yung prinsipyo na tinatawag na conciliarism. Ang conciliarism ay ang pananaw or ang doktrina na pwedeng magkamali ang Pope at pwede siyang mapatunayang mali at pwede siyang ma-depose. Kaya nagkaroon ng isang council sa panahon ng 1400s para pag-usapan ang conciliarism. Ngunit tila napaka-powerful talaga ng Pope. Imbes na magkaroon ng doktrina na pwede siyang ma-depose, ang nangyari, nag-iba ang ihip ng hangin. Doon sa Council of Constance, imbes na ma-depose ang pwedeng ma-depose ang Pope, ang nangyari ay baligtad. Hindi nagtagumpay ang conciliarism, ang nagtagumpay ay ang pag-execute sa isang hero ng mga Protestante. Ang pangalan niya ay si John Hus. Sa Council of Constance, and incidentally, kahapon ay anniversary ng pagkasunog sa kanya, July 6, 1415. Si John Hus ang nagsabi na bago siya i-execute, na papatayin nyo man ang gansa na ito. Ang Hus ay, ibig sabihin ay goose sa Bohemian language. Sabi niya, may darating na swan that will never be silent. After 100 years, tila yung prophecy ni John Hus ay natupad na nung si Martin Luther ay siya ang mismo na naging swan na hindi na kailanman nanahimik. Hence, nagkaroon ng rift ang Roman Catholic Church at nagkaroon ng Reformation. Ang sinasabi ko dito at gusto kong ipakita ay kapag ang isang tao, akala natin pag siya'y namatay na, maaaring wala na mangyayari. Paano na ang mga organisasyon na itinayo niya? Paano na yung movement na sinimulan niya? Well, makikita natin pagdating sa Diyos, hindi kailanman problema yon. Sapagkat dito sa ating pag-aaralan, after na mamatay itong si Abraham, ang Diyos ay nag-raise siya kaagad ng papalit kay Abraham, at ito ay si Isaac. At si Isaac at ang kanyang story ay hahantong hanggang sa chapter 35 mula sa chapter 25. 10 chapters ito patungkol kay Isaac at ang kanyang magiging mga anak at apo. So magkakaroon tayo ng bagong series ngayon patungkol sa isang pamilya, pero sila ay pamilya ng makasalanan. Pero bago natin tingnan at pag-aralan yung 10 chapters na yon, ang author ng Genesis, binigyan muna tayo ng isang napaka 21st century style ng pagkukwento. Binigyan tayo ng trailer. Binigyan tayo ng preview. Ang Genesis 25 verses 19 to 26 ay maituturing na trailer ng buong 10 chapters. Ito yung kailangan na preview na kailangan mo mapanood para magkaroon ka ng idea kung ano ang mangyayari sa mga susunod. Basahin natin ang trailer ng 10 chapters at yung section ni Isaac, Jacob at Esau sa Genesis 25 verses 19 to 26.
hear and listen to the word of God. These are the generations of Isaac, Abraham's son. Abraham fathered Isaac, and Isaac was 40 years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel the Aramean of Padan Aram, the sister of Laban the Aramean, to be his wife. And Isaac prayed to the Lord for his wife because she was barren. And the Lord granted his prayer, and Rebekah, his wife, conceived. The children struggled together within her, and she said, "If it is thus, why is this happening to me?" She went to inquire of the Lord, and the Lord said to her, "Two nations are in your womb, and two peoples from within you shall be divided. The one shall be stronger than the other. The older shall serve the younger." When her days to give birth were completed, behold, there were twins in her womb. The first came out red, all his body like a hairy cloak. So they called his name Esau. Afterward, his brother came out with his hand holding Esau's heel. So his name was called Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. Actually, magandang tapusin hanggang verse 34, pero sa susunod na linggo natin iti-take yung napaka-importanting passage na yon. As I have told you, ito yung informing trailer to the next 10 chapters ayon sa isang commentator. Preview ito ni Isaac at ang kanyang pamilya. Bigyan ko lang kayo ng mabilis na review. Ang Genesis ay nahati sa 10 toledots, or pwede natin sabihing sections. Malalaman mo na simula ito ng toledots pag nabasa mo yung salitang, "These are the generations of." So, 10 yan sa buong Genesis, 5 sa primeval history, sa first large section, chapters 1 to 11, 5 toledots yon. And then yung patriarchal history, 5 toledots mula sa chapters 12 to 50. So, ang passage natin is the very start of the toledot of Isaac. Ito yung pinakasimula ng kanyang section. Ito yung kanyang teritoryo. Ito yung kwento ni Isaac. And what is about to unfold ay patungkol kay Isaac will start sa verse 19. At mag-i-span ito ng 10 chapters ending in chapter 35 verse 29. So, pag binasa mo hanggang chapter 35, matagal nang patay si Isaac. Papasok na dito si Jacob. In fact, ang 10 chapters na ito, it will mostly be about Jacob and his family. The Abrahamic narrative is done, and now we will get to see what the Spirit of God wants us to see. After niyang pinakita niya sa atin, Genesis 12 hanggang 25, si Abraham, si Sarah, at konti patungkol kay Isaac. Wow! Ngayon naman, ang gusto ipakita ng Holy Spirit sa atin, si Isaac naman. Ito yung storya ni Isaac at ang kanyang mga anak, si Jacob, si Esau, at ang magiging tribes of Israel. Now, bigyan ko muna kayo ng similarities at differences. May mga similarities ang narrative ni Jacob at yung narrative ni Abraham. So, yung narrative ni Isaac at ni Jacob, pareho lang. Yung narrative ni Abraham, pareho. Eto yon, dalawa, no? Abraham and then si Isaac and Jacob. Yung story nila, may similarities. They always receive revelation promises, they receive revelation blessings, and nag-i-intervene ang Panginoong Yahweh to protect them. Kahit na marami silang moral lapses. Naglaps itong si Abraham, magiging ganun din kay Isaac, ganun din kay Jacob. So, consistent team ito. So, ang tanong, ano kayang difference naman ng kwento ni Jacob at ni Isaac kaysa kay Abraham? Well, eto ang difference niya. Yung promises ng Diyos kay Abraham, nag-dominate sa kwento ni Abraham, pero kay Jacob at kay Isaac, hindi masyadong nakasentro patungkol doon sa pangako. Kung ako ang titingin dito, parang nangyari, lagi ko naman binanggit nung panahon ni Abraham, so ngayon, konti na lang. Alam niyo bakit? Kasi ang kwento ni Isaac at ni Jacob, naka-occupy at nakasentro siya, hindi sa promise, not because wala yung promise, kundi according kay Kenneth Mathews, listen to this,
What occupies the Jacob narrative, however, is the metamorphosis of his character. Metamorphosis ng kanyang character daw. And I continue, from trickster to humbled servant, achieved against the background of serial conflicts. So in other words, if there is one word na makikita mo sa narrative ni Isaac at ni Jacob, one word, this is the word, conflict. Lagi may conflict doon sa pamilya ni Isaac, may conflict sa pamilya ni Jacob, yung relasyon ni Jacob kay Esau, may conflict yung relationship ni Jacob sa sarili niyang pamilya, yung mga naging asawa at naging concubine niya. No wonder, parang movie teleserye, probinsyano, itong section na to. Yung kwento ni Isaac, ay ni Jacob, malalaman nyo later on na meron siyang pinagtrabahuan, na niligawan na babae for 7 years, tapos binigay sa kanya, kinabukasan, hindi pala yun yung babae, pang-Pilipino teleserye to. Diba? Tapos gumising siya, iba pala, tapos nagkaroon siya ng 4 na kasamang babae o asawa sa loob lamang ng ilang linggo. Ganito, yung parang napakagulo. Napakagulo ng pamilyang ito. Tama si Kenneth Mathews, metamorphosis of his character, yun yung ating yun ang ating tutumbukin sa ating paglalakbay dito sa Genesis. Ang section na ito ay tatalakayin niya yung sa ating series na I hope nakaka-capture ng ating series title, Family of Sinners in the Hands of a Gracious God. Interestingly, bukas, July 8, ay ang 284th anniversary ng greatest and most famous sermon that was ever preached on American soil. Jonathan Edwards preached in Enfield, Connecticut, his fiery sermon, Sinners in the Hands of an Angry God. It was a solid biblical teaching mula sa Deuteronomy 32. Pero dito sa Genesis 25:35, I see here a different hand of God. I see here the hands of God na hindi angry, isang hand, ang hand ng Diyos na gracious. Para kanino? Siguro, i-expect natin, sasabihin natin, gracious yan for sure sa isang pamilya ng mga santo, pamilya ng mga banal, pamilya ng mga men and women who have become obedient to follow God. Siguro yung pamilya na yan, they have this pristine communion with God. Wow, Genesis 25-35 is a record of a family of sinners. Ng bawat miyembro sa kanila ng pamilyang ito, mula kay Isaac, kay Jacob, kay Esau, walang bida sa kanila. Lahat ng karakter natin dito kalaban except ang Diyos. Ngunit ang nakakadurog ng puso dito ay kung papaanong sa kabila ng pagiging marumi, complicated, makasalanang pamilya na meron tayo dito, paano nagawa ng Diyos na ibuhos pa rin ang biyaya niya at itawid ang redemptive promise niya kay Abraham sa kanyang descendants ni Isaac, si Jacob, na napakaraming mga blunders sa buhay. Punong-puno ng karupukan, punong-puno ng kasalanan. Mga kapatid, alam niyo ba na isa ito sa pinakapaborito kong section sa Genesis? Because I can relate more to this section. I can relate to this family simply because this is exactly the type of the family I had and presently have. Kung may naririnig kayo, yung tao na yan, galing yan sa dysfunctional family. Nandito ang napakagandang halimbawa ng dysfunctional family. Talk about a family na may kanya-kanyang schemes, nag-aaway ang magkakapatid, nagkakaroon ng inggitan, nagkakaroon ng ganitong problema, na ang kapatid mo, ang magulang mo, o kayo, hindi kayo perfect family. Paano ang ganitong sitwasyon? Here is a perfect example of a dysfunctional family. That God is slowly teaching them that their hopes and their peace can never be achieved sa kanilang personal na schemes, machinations, but by the undeserved
grace of God to sinners. Isipin ninyo, sa mga blunders ni Jacob, ang ipapalit ng Diyos ay shocking na grace. This is shocking, this is scandalous. Kung ikaw ay nabuhay sa panahon ni Jacob, you would say, Lord, napaka-unfair. It is morally unedifying. It is shocking. Ang mga scandalous sins na makikita natin dito. Yet the amazing grace of God is displayed in this one section of Scripture na sana magbigay ng pag-asa sa atin. Alam niyo, mga lessons dito hindi nang gagaling sa magandang morals ni Jacob. Hindi rin mula kay Esau. Ang contribution ni Jacob at ni Esau at ng mga tao dito ay kasalanan. But the grace of God is so powerful that it continues to break in, even in dysfunctional, sinful families na hindi makontain, patuloy na magpapala ang Diyos. Kung ang Diyos pala ay Diyos ng biyaya, He cannot help but to be gracious. Ito pala yung napakagandang tinuturo ng Biblia. Sabi ni R. Kent Hughes, this compact preview teaches us about God and man in a frankly earthy, morally unedifying story. The moral lessons are from the faults of Jacob and Esau together that dramatize the human predicament. Both the elect and non-elect are hopelessly self-centered and incapable by themselves of doing consistent good. Jacob is a scheming, Machiavellian figure, and Esau is a free spirit who lives for his appetites. Baka kala natin dito, dahil pinili ng Diyos si Jacob ang bida, si Jacob ang mabait. No, si Jacob ang mandaraya. Si Esau, baka gusto niyo siyang ipagtanggol. Si Esau ang nabubuhay para sa kanyang laman. This is something, yung kabutihan at grace ng Diyos na dumating kahit sa kabila ng kasalanan nila, this is not natural to us. Ito yung story that will make us scream unfair. Yet, it is unfair. Because the undeserving in the story received mercy and grace instead of punishment, outright punishment sa hell. What grace, what love of God. Hindi ko pwedeng basahin ang passages dito na hindi ako madodrawn sa grace at love ng Panginoon. Because all I can see here is puro kalokohan ang pinaggagawa nila, yet there is still God who became patient, who was gentle sa kanila. This is amazing grace. We call this unfair, but God calls this amazing grace. Grace that is not subject to our expectation, culture, taste, and convention. Kaya para sa atin dito, ang grace, akala nila when you look at the life of Abraham, napakaskandaloso naman ng buhay ni Jacob. 4 na babae sa 4 na asawa. Mas scandalous dito ang grace ng Panginoon. And that is the message. Grace is scandalous to human nature because it does not operate according to human expectation. Grace is scandalous to human nature because it does not operate according to human expectation. Let me just clarify na anumang kasalanan ni Jacob, Isaac, ni Esau, hindi yun kinondone ng Panginoon. They have received their just chastisement, punishment. Ang sinasabi natin dito, the moment na nagkasala sila, they don't deserve anything. Dapat dinala na sila sa impyerno. But God was so patient, yung parusa sa kanila nilagay pa sa huli so that magkaroon muna ng space for repentance, for grace. At yun ang ginawa mismo ng Panginoon sa Genesis 25 to 35. So, the remaining verses of Genesis 25 ay crucial in understanding ng next chapters. It is not simply an introductory nonsense or an opening remark patungkol kay Isaac. Baka binasa natin, ang cute naman ng twin boys, may naghihilahan. Ano kaya ang ibig sabihin dito? No. Kailangan natin, for the next chapters, 10 chapters, maintindihan natin, dapat pag-aralan muna natin to. Listen to this. It is because these verses summarize the unforgettable future and significance of two babies. Two babies. Two babies that will not remain as babies. Two babies that will be two boys.
that will become two destinies, that will become two families, that will become two forces, that will become two international news, that will become two nations in history, and that will become two religions in the world. This is the story of the sons of Isaac, si Esau at si Jacob. And for the next 10 chapters, ang focus ay para sa kanila. Kaya crucial sila para maintindihan natin ang promises at redemption sa kanila. Dito sinabi niya na si Isaac, nagkaroon siya ng ganito na panalangin at magkaroon ng anak. At nung sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin, nagkaroon nga sila ng anak, pero doon pa lang, doon sa sinapupunan, imagine niyo, nag-aaway na sila, binigyan na tayo ng trailer. Ito yung mangyayari sa kanila pag sila ay naging bansa na. Mag-aaway ang mga to. Pagdating sa Middle East, magigyerahan na. Tingnan mo, nagdadayaan na. Gusto nung isa, nakahawak siya sa hill. Hill grabber, si Jacob. That's what Jacob means. Gusto na niyang mauna. Nag-uutakan. Ganito ang magkapatid na ito. Binigyan na tayo ng preview kung anong gagawin nila. Magnanakawan sila ng blessing. Magnanakawan sila ng favorite. Ito namang mga magulang, akala mo bida din, kalaban din sila. Papatulan ang favoritism nung dalawa. Si Rachel at si Rebecca, papanigan niya si Jacob, si Isaac naman, papanigan niya si Esau. So walang mga bida sa mga taong ito. Ang bida lang dito sa ating titingnan ay ang biyaya ng Diyos. So in what ways grace became scandalous in the story of Isaac and his twin sons? Well, two ways dito, hanggang verse 24 lang. It overcomes the odds in nature. Yung grace in-overcome yung odds in nature, and then grace also overrules the order in the culture. So, tingnan natin, verses 19 to 21. Sabi ng verses 19 to 21, these are the generations of Isaac, Abraham's son. Abraham fathered Isaac, and Isaac was 40 years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel, the Aramean of Padan Aram, the sister of Laban, the Aramean to be his wife, and Isaac prayed to the Lord for his wife because she was barren. Alam nyo, pag binasa nyo to, may mapapansin kayo kagad, tatlong unbelievable miracles na sinulat dito ng author to remind us na tong si Isaac, paano siya nagkaroon ng posterity? Kung ikaw yan, teka muna Isaac, alam mo ba yung story mo? Alam ko kwento mo. Miracle boy ka. Hindi ka naman dapat ipinanganak sa mundong ito eh. Ang tanda na ng tatay mo. That's the word here, miracles. The situation in every verse ay parang against all odds. Yet, the grace of God penetrated in every instance, parang road sign na ang Holy Spirit dito pinapakita na highway of grace ito. For here we are told with some incredible, humanly impossible, almost ridiculous, hard to believe, heart-wrenching stories. Stories utterly foreign on human power. Events that can be produced by human cleverness. O ito yung outspoken evidence ng zenith and glamour ng power ng Diyos. Tingnan nyo, binanggit sa verse 19 yung miracle ng birth ni Isaac. Kung mapapansin mo, miracle ito kasi nire-remind tayo ng author, look at this, paano nagkaroon ng posterity si Isaac? Gusto niyo malaman? Ito yung start ng kanyang kwento. Si Abraham, he fathered Isaac. Si Abraham, nung finather niya si Isaac, he was already 100 years old. 90 na si Sarah. In other words, it is intended to create reaction. It is emphatic. Now, look at this, ang mga matatanda, nagkaroon pa ng anak. Menopause na pero nagkaroon ng anak. This is a miracle. Bakit kaya in-emphasize yung miracle? Sasabihin ko mamaya. Pero punta tayo sa verse 20. Tapos binanggit na si Rebecca, siya na pangasawa niya, nagkaroon ng search sa kanya. Imagine nyo to, miracle din ito. Without the aid of GPS and other technological advancement, search, si Abraham, nagkaroon siya ng pag-search sa mapapangasawa, and the search was successful. Actually, hindi ito history ni Rebecca, but the history of God's grace leading Abraham's servant from Canaan to some 450-mile trip to Padan Aram and hitting the target bullseye. Miracle. Yung faraway distance na yun, 450-mile trip, napakalayo nun, wala pang kotse,
Seriously difficult pero nagtagumpay. Isipin nyo yung dangerous terrains, perils of robbers. No wonder nagpasalamat yung servant sa Diyos. Ikatlong miracle, yung pregnancy ni Rebecca for 20 years. 40 years siya nung pangasawa niya si Rebecca. Pagdating sa verses 24 to 26, sabi niya, si Isaac, Jacob, nung pinanganak sila, siya ay 60 years old. In other words, for 20 years na siya'y mag-asawa, wala silang anak. Yung mga iba mag-asawa, 3 taon pa lang na mag-asawa, wala pa silang anak, sobrang nagpapanik na. Kung ano-ano nang nararamdaman na anxiety sa buhay. Si Isaac, for 20 years, wala siyang anak. So, ano nangyari sa kanya? Habang kasasabi lang sa Genesis 25, yung kanyang kapatid, si Ishmael, 12 na yung anak niya, hindi pa siya nakakapag-asawa. So, eto naman yung credit kay Isaac. Hindi siya nag-resort sa surrogate motherhood na katulad ng ginawa ng kanyang tatay na si Abraham. Hindi niya ginaya ang kanyang tatay na sumiping sa isang concubine o sa isang babae para magkaroon ng ganito. Nakita niya siguro yung bigat at yung problema na idudulot nito. Anong ginawa ni Isaac? He engaged in passionate prayer. Nag-pray siya sa Panginoon. He entreated the Lord for his wife. It is the same word sa Exodus 7 to 10 na sinagot ng Diyos itong mga panalangin na ito para sa pagkakaroon ng twins. At yung twins na ito, they will make history sa kasaysayan. They will make history sa mundo. Now, summarize ko lang ito. Itong tatlo na ito, no? Itong miracle ng Isaac's birth, miracle ng Rebecca's search, miracle ng Rebecca's pregnancy. Alam niyo ano yon? Gustong ipakita sa atin ng author. Uy, mga imposibleng bagay ito, hindi magagawa ng tao to. At yun ang gustong i-introduce sa atin dito. Gustong ipakita ng author, yung descendants ni Isaac, saan sila galing? The people of God. Ang power to create the people of God, hindi pwede manggaling sa tao. The power to create the people of God, kailangan manggaling sa grace ng Diyos. At yun ang ginawa ng Panginoon kay Isaac. That's why the point here is that God comes to us to overcome impossibilities and make it clear that His people are created by grace, void of any human imprint. Yan ang gustong ipakita sa atin ng author. Na kung tatanungin mo, saan naman ang galing ang daming mga Israelita dito? Kasi nung sinulat ang Genesis, di ba, nandun sila sa wilderness, habang gusto nyo ba malaman kung saan kayo nang galing? Ang people of God hindi pwedeng manggaling sa tao. Ang people of God hindi pwede manggaling sa kapangyarihan ng tao. Ayaw ng Diyos na may kahati siya sa kanyang glory, kaya sa pagkikreate ng people of God, yung descendants ni Isaac, kailangan manggaling ito sa Diyos lamang. Kaya ginawa niyang impossible ang lahat ng mga ito. He is jealous when it comes to His glory. Hindi ito sinful jealousy, kundi dahil siya ay holy at glorious, siya lamang ang tanging glorious at holy at karapat-dapat na purihin at sambahin. Therefore, dapat lang na magkaroon siya ng jealousy kapag may tao na gustong makakuha ng kanyang glory. Isaac's birth, nung tinawag si Abraham mula sa Ur, he was about 75 years old. Pero nagkaroon ng miracle sa kanyang centennial. Di ba, paalala to, nung 86 siya, minanipulate niya yung promise ng Panginoon sa kanya. Sa pagsisearch kay Rebecca, one of the important ingredients ng miracles niya, yung full guidance doon sa servant, sa journey niya, sa buhay na yon. This is not fatal chance. Only a fool can accommodate such thought. This is a marvelous show of power that an important search would end successfully without mistake is the proof that God is so powerful that He hides behind the ordinary. And then, yung pregnancy ni Rebecca, if Rebecca is the wife of the heir promise, bakit siya naging barren? Hindi nyo ba naisip yun, mga kapatid? Kung siya yung tagapagmana, kung siya yung asawa ng heir, dapat hindi siya barren. Pero bakit ginawa siyang barren ng Diyos? Or should I ask, bakit laging barren ang mga nasa heir?
ng promise. Sino pa ba yung barren? Si Sarah. Barren po yan. Si Rebecca. Si Leah, si Rachel, si Rachel, barren yan. Kaya nga nagkaroon ng 2 anak yan at kinamatay pa yung isa. Kahit yung nanay ni Samson, yung mother ni Samuel, pag pumunta ka sa New Testament, si Elizabeth, matanda na. Si Mary, virgin siya. Every one of these women face these impossibilities. Pero bakit? Parang hindi pa kinakakahalata. Bakit ini-intend ng Diyos na ang magiging magulang or manganganak ng marami kailangan baog? Parang it doesn't make sense. Well, ang nakasagot dito, ang may magandang sinabi dito ay ang isang German author ng pangalan si Walter Brueggemann. Napakaganda ng sinabi niya. Pakinggan nyo. There is an incongruity here. The father is the special child of promise and the mother is of good stock. But in this best possible arrangement, there is barrenness. But in the best possible arrangement, there is barrenness. There are no natural guarantees for the future and no way to secure the inheritance of the family. It must trust only to the power of God. At alam nyo, halos lahat ng commentators kinote si Brueggemann as I study this passage, yung passage na yon, ay yung statement na yon, that in the best possible arrangement, there is barrenness. In other words, marami sa atin nagrereklamo, bakit may sakit akong ganito? Bakit may ganito akong naghihinder sa akin? Bakit may ganito akong problema ngayon? And we ask God why. And probably, isa ito sa mga bagay na nag-i-struggle tayo. And then Brueggemann tells us, in the best possible arrangement, there is barrenness. In other words, it is already the best possible arrangement that there will be barrenness so that the power of God, lumitaw siya, lumabas siya, at umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. In other words, nagrereklamo ka na may ganito ang problema sa kalusugan mo, may problema ka sa trabaho mo, may problema ka sa anak mo, may problema ka sa magulang mo. I'll quote Brueggemann, in the best possible arrangement, there is barrenness. It is the intention of God that you must rely not on your ability, but on the power of God. So let me challenge you, revisit those moments of those moments that God overcame impossibilities in your life to rekindle your amazement of His power and grace. Marami sa inyo, binasa nyo yung verses 19 to 21, it's wala lang. But you see, it was a reminder na yung pinanggalingan na people of God ay nanggaling sa una, baog, matanda, napakalayo, walang GPS. Lahat ng yan ay power ng Diyos, pati yung pananalangin na nakasunod-sunod sila. Revisit those moments. Alalahanin mo, kapatid, yung panahon na iniligtas ka ng Diyos. Mula sa kasalanan, baka hindi ka na na-amaze sa grace ng Diyos. Baka nangyayari sa atin ngayon ay puro pag-angal, pagrereklamo, anong kulang sa'yo, ano yung wala ka. Nasaan ka ngayon kung hindi ka ni-rescue ng Panginoon? Kung hindi siya nagpadala ng search and rescue operation sa'yo, marahil nasa lugar ka ngayon na di mo maisip na mapupuntahan. Away from the grace of God, away from the covenant people of God. Baka nasa kwarto ka ngayon, nagkukulong, nagmumukmok at hindi ka makikipag-usap sa mga tao kung hindi ka niligtas ng Panginoon at dinala sa iglesia. Baka nasa addiction ka ngayon siguro, nasa tanikala ng kasalanan, nasa wrong place, nasa wrong people, nasa wrong relationship, nasa wrong na trabaho, nasa maling pag-iisip, nasa maling paniniwala at reliyon. Buti na lang inihahon ka niya. Baka ngayon kasama ka ng mga taong nagmumura sa Diyos, nangangalandakan sa kasalanan at pinagmamalaki ang kanilang mga impiety at kawalan ng kabanalan.
Salamat na lang sa Diyos, binuksan niya ang puso mo. Do you still remember those moments ng miracle sa buhay mo? Sa mga nandito nanalangin na mga baby. I was there, I know. Nung nanalangin ka ng magkaroon ng anak. Do you still remember yung ganong grace na akala mo hindi ka nabibigyan ng anak pero nagkaroon ka ng anak? Akala mo hindi ka bibigyan ng trabaho pero nagkaroon ka ng trabaho. Akala mo mapapabayaan ka na, bukas wala ka ng kakainin, bukas wala ka ng mga kaibigan, bukas ganito na ang outlook mo, na napakadilim ngayong gabi, tapos kinabukasan akala mo magiging ganon at lalala. But there were those miracles in your life where that darkness and barrenness pushed you na tumingin sa labas ng sarili mo at sa Panginoon. At nasaan ka ngayon? Ikaw ngayon ay marahil kasama mo ngayon ang mahal mo sa buhay. Nandun yung overcoming power ng Diyos against all odds. You are right now blessed. You are now loved. You are now blessed. You are cherished. Parang tunog Lakewood. Parang tunog Joel Osteen. But because of Christ, because you have the church, because you have the gospel, siguro hindi kasing ganda yung karanasan mo ngayon o yung kalagayan mo financially sa iba o temporarily or materially. But you are blessed because you have Christ. You are being cherished because you are a member of a community na imperfect, but they truly love you. They pray for you. You are well loved because dito ka nakahanap marahil na mapapangasawa mo. Dito ka nakahanap ng mga totoong kaibigan mo. Salamat sa Diyos, napaka-gracious niya. These are miracles. And by the way, hindi tumigil ang Diyos sa paggawa ng milagro. He can even cure a cancer na walang lunas ang mga doktor, even in a moment. We cannot control God. He can do that. And therefore, this should also elevate us in our prayers, mga kapatid. God answers even in barrenness, even in darkness or in weakness. Tulad ni Isaac, hindi mo kailangan pumatol sa isang Hagar-type solutions. Prayer is still the best and the most effective solution in front of destitution and impossible situation. Hindi lang for sure minsan manalangin si Isaac. Most likely, years ang inabot ni Isaac sa pananalangin. 20 years niyang inintay ang kanyang anak. O yung kambal. The lesson dito, sundin mo yung Biblia, hindi yung sundin mo magulang mo kung ang magulang mong ginagawa niya ay akma sa Biblia. Kung hindi ginagawa ng magulang mo ang nakasaad sa Biblia, mahalin mo pa rin sila, igalang mo pa rin sila, pero hindi mo sila kailangang tularan. Kailangan ma-break yung ganitong uri ng pananaw at ng mga pamumuhay sa ating mga pamilya. Isa sa lesson ng Jacob Isaac dito is that nakikita natin yung dysfunctionality ng ating mga families. At ang lesson dito is kapag dumating ang Panginoong Yesus sa buhay mo, dito dapat magkakaroon ka ng intensyon. Hindi ko kailangang gayahin si Papa at si Mama sa relasyon nila. Hindi sila nagmamahalan ng tama. Hindi ko kailangan gayahin ang aking mga nakagisnan. Dapat dito, kung di ko man maitama ang magulang ko, ang pamilya ko, dito magsisimula ang pamumuhay na punong-puno ng biyaya sa Panginoon. Manalangin ka na magkaroon ka ng ganitong milagro. Ano man ang barrenness na meron ka ngayon, manalangin ka sa Panginoon. Alam nyo, pinangako ng Panginoon na pakikinggan niya ang ating mga panalangin kapag binigkas natin ito sa Panginoong Yesus. Ibig sabihin nun, hindi natin gagawing genie ang Diyos, pero nalulugod ang Diyos na sumagot sa ating mga panalangin. Pero may nag-iisang tao na sumunod sa lahat ng kanyang utos, pero hindi pinakinggan ang kanyang panalangin. Nung nakabayubay sa krus si Jesus,
Doon nanalangin siya. Pero hindi hinayaan ng Diyos na makatakas siya sa parusa ng impyerno. Ganito ang ginawa ng Panginoon para sa pagmamahal niya sa iyo. Para ikaw magkaroon ka ng confidence na sasagutin ng Diyos ang panalangin mo, kinailangan niyang talikuran ang sarili niyang anak. Si Isaac na nalangin, sinagot ng Diyos. Si Jesus na nalangin, sa oras na yon, tinalikuran siya ng Panginoon. Lumapit ka kay Kristo dahil si Kristo lamang ang punong-puno ng biyaya sa mundong ito. At siya ang nag-overcome ng impossibility ng kasalanan. Minsan ang tingin natin sa buhay natin o sa kaligtasan, boring. Sa Christian life ay masama. Pero dahil kay Kristo, pag binuksan niya ang iyong puso, magkakaroon ka ng kaligayahan na hindi mo may paliwanag. Let us move quickly sa ikalawa. It overrules the order of culture. Tingnan niyo sa verses 22 to 23. The children struggled together within her, and she said, "If it is thus, why is this happening to me?" So she went to inquire of the Lord, and the Lord said to her, "Two nations are in your womb, two peoples from within you shall be divided, and one shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger." When Rebekah conceived her twins, she experienced an extraordinary pain and unexplained feelings. Di ba? Pag namimilipit ka sa sakit, pag buntis ka, alam mo yan. Pero ito, kakaiba to the point na nag-inquire siya sa Panginoon. Alam niyo yung details dito ng divine oracle? It should be noted very carefully. It functions daw as a thematic preface doon sa story ng buong ni Jacob, na parang sa Genesis 1:28, parang ito yung primeval history. And then sa chapter 12 verses 1 to 3, introduction sa buong Abraham. So, alam niyo yung sabihin ng struggle together sa Hebrew? Baka hindi kayo handa dito. Ang ibig sabihin dito ng struggle together sa Hebrew is they smashed each other. Tingnan mo to. Nagsusuntukan na sa loob pa lang ng tiyan. May narabalitahan ba kayong kambal? Na sobrang hate na nila yung isa't isa. Gusto na, sa loob pa lang ng nagsusuntukan na. They were smashing each other while in the womb. According kay R. Kent Hughes, she felt as if her womb had become battlefield. Nagigera na ang mga to. They're already fighting even before birth. The feeling was so intense. No wonder si Rebecca nag-express siya ng apparent regret. Sabi niya, kung galing ito sa Diyos, bakit ganito? So she was asking, what is the point of pregnancy if it is just like this? Ganon ka-discomforting yung naranasan niya, unbelievable discomfort. So when Rebecca inquired from the Lord due to pain, she received an answer and surely na-shock siya. Bakit na-shock siya? Very shocking sa kanilang culture. Ang culture nila is that yung panganay, siya yung magmamana ng double portion. Diba? So kung dalawa ang anak mo, hahatiin mo yung mana mo, yung ari-ariya mo sa tatlo. Yung isang portion, ibibigay mo sa kanya. So magiging dalawa yung sa kanya. So kung 5 yung anak mo, hahatiin mo yun ng 6. Doon sa panganay, 2 yung portion niya. Ganon yung double portion sa Bible. But look what God said. 2 nations are in your womb, 2 peoples from within you shall be divided. One shall be stronger than the other. The older shall serve the younger. So ang ancient culture, they will say it's unfair. Pero you see, this is not about culture. This is about election. This is about the grace of God. Mas matindi pa yung isang commentator, sabi niya, ni Alan Ross, itong si Iso, pag dinescribe sila, napakasama talaga ng pagka-describe, parang animal on the field na kaysa ordinary baby. Di ba? Sinabi niya, red siya, mabalahibo, walang dinescribe na cuteness sa kanya, parang hayop. Napaka crass ng pananalita dito sa verses 24-26. Pero ang gusto nating makita dito is that itong sinabi sa kanya ng Panginoon, that one shall be stronger than the other, the older shall serve the younger. Ang nagtanong dito si Rebecca, kaya siya ang kakampi kay Jacob.
Si Isaac naman, dahil ang alam niya, ang panganay, ang siyang ibe-bless, kaya si Esau ang magiging paborito niya. Pero bakit ganitong ginawa? Bakit yung the older shall serve the younger? Well, ang tingin ko dito is that pinapakita ng Diyos na ang order ng grace is not exactly the order of nature. Sabi ni Griffith Thomas, the order of nature is not necessarily the order of grace. Yun ang gustong ipakita sa atin. Yung paraan ng biyaya ng Diyos, iba sa paraan ng kalikasan. Iba sa paraan ng kultura. At para ipakita sa atin ng ating standard at ang ating Lord, hindi yung culture, hindi ang nature, kundi ang Panginoon. And that's the point. Grace does not bow down to our human conventions and expectations to establish the Lordship of God and the utter foolishness of human confidence. Pinakita niya na yung grace hindi magbabow down sa sinasabi ng kultura, naiiba siya para ipakita ang tunay nating authority ay ang Panginoon. At yung pag-asa natin sa mga kultura natin, that's human confidence. God's gracious answer to our prayers can challenge itong conventional idea of blessing. Clearly, grace ito. Sinagot ng Diyos yung prayer ni Isaac. Inopen niya yung womb ng barren na si Rebecca. Yet, what is expected dito is that magkakaroon ng okay na maayos na kalagayan. But you see, binigyan sila ng ganitong matinding, shocking na balita, yet it will come in a beautiful it did not come in a beautiful package. Bibigyan sila ng 2 bansa pero mag-aaway-away pala ang mga yan. Yung unusual conception niya is telling us na yung while grace is a blessing, challenge din ito sa kanilang pananampalataya. Sabi ni Matthew Henry, and I quote, "Though the accomplishment of God's promise is always sure, yet it is often slow and seems to be crossed and contradicted by providence, that the faith of believers may be tried, their patience exercised, and the mercies long waited for may be the more welcome when they come." So, yung panalangin natin, pinapackage ng Diyos yung answer sa paraan na hindi natin gusto so that mas lalo nating ilolong yung answer sa mga bagay na ito. So, yung boxing event inside the womb, pwedeng gamitin para tanungin, bakit inalaw ng Diyos ang ganitong bagay? But you see, the order of grace is different. Bakit hindi yung panganay ang mamumuno? Because the order of grace is different. Para ipakita, hindi subject ang Diyos sa pagkilos na natin at sa ating kultura. By the way, sinong panganay kay Abel at Cain? Si Cain. Pero ang pinili, hindi nga si Abel, namatay si Abel, yung pinakabunso. Si Seth. Tapos pagdating kay Ismael, ang sinong pinili kay Ismael at Isaac? Si Isaac. And here's the same thing. Not because cute ang mga bunso, probably may mga bunso na cute, pero hindi ang dahilan ay pagiging cute nila or something that is good in them. But this is just the ways of God to tell us, ako ang authority, ako ang standard. Hindi po pwede na asa sa ibang paraan. Di ba sa Romans 9:11-14, sinabi doon, "For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works." Para daw ipakita, pagpili ng Diyos, bago pa sila ipinanganak, para ipakita yung biyaya ng Diyos, yung power ng Diyos doon. Yung mga gobyerno, mga tao, gaano sila ka-influential. Napakahirap minsan na labanan yung established traditions. Yet in this episode, pinakita ng Diyos ang kanyang sovereignty, yung grace niya para sa mga tao. At nandito, baka may mga tao nagtatanggol kay Esau. Paano na si Esau? Kawawa naman, bakit hindi siya pinili? Si Esau at si Jacob, pareho silang makasalanan. Pero may pinili ang Diyos sa kanila para ma-establish yung purpose ng election.
Therefore, napakahalaga ng doctrine ng election. It is meant to bring us, for us to stoop down para tayo ay lumuhod sa Panginoon. So let me challenge you, and I end here. Let your shock on the doctrine of election be translated into a deeper appreciation and praise for God. Pwede mong isipin siguro, ako yung magiging lawyer ni Iso, bakit siya yung pinili? Pero kung carnal shock lang yan, genuine praise for God will be absent. Ang shock na yan dapat dumating sa Panginoon. Isoak mo ang sarili mo sa biblical thinking over insistent public opinion. Hindi yung kultura mo ang magdidikta kung paano ka mamumuhay. I-inquire mo sa Panginoon, hindi sa polls, hindi sa social media. Contrary to what they say, ang story ni Esau at ni Jacob, nagbigay siya ng clarity at encouragement sa mga people of God sa New Testament times. Ang election ay hindi nagpapalayo sa atin sa Diyos. Ito ay nagbibigay sa atin ng mas magandang pagtitiwala sa Panginoon. Now, another application na gusto kong i-hit dito is that kung ang Panginoon pinili niya yung bunso, ang ibig sabihin nito sa atin, wag mong i-underestimate ang mga nakikita mong mababa sa iyo. Dapat magkaroon tayo ng understanding na ang grace ng Diyos. Yung batang ito pwedeng piliin ng Diyos isang araw magiging pastor ko. Marahil ang Panginoon, i-ordain niya na ang taong ito na minamaliit ko ngayon, pinagtatawanan ko ngayon, kinikriticize ko ngayon, napaka-negatibo ng tingin ko sa Kanya, baka balang araw, siya pala yung hinirang ng Diyos na magdadala ng ganitong na mensahe ng katwiran, ng kabanalan. Natural, kailangan natin na magkaroon ng tamang discernment at judgment, pero ang sinasabi dito, we should never belittle those people na nasa baba natin, na hindi natin nakikita ngayon na ganito. And how many times as a pastor, I have been embarrassed na nagkaroon ako ng pananaw na, itong taong ito ang magtutuloy, ito yung hindi. Baliktad ang nangyari. Because the order of grace is not operating the way the order of nature operates. Pagdating sa church, matagal ka ng miyembro, talented ka ng miyembro, baka inisip mo, dapat ikaw ang nandito sa mga ministry. The order of grace does not operate sa paraan ng nature. Kung sa trabaho mo kinikilala yung pagiging mabagsik, yung pagiging bigatin, yung pagiging ganito, sa ministry hindi. Dapat tayo ay mahalin na kay Jesucristo. Sa Panginoong Hesus, yun ang dapat mag-attract sa atin. Hindi dapat tayo nag-ooperate sa order ng nature. Isa sa naging kasamaan or naging dahilan bakit bumagsak ang Church of Corinth, it is because ang ginawa ng Corinth, pinasok nila yung standard ng mundo sa loob. Kaya ang sabi ni Paul, mas gusto ninyo yung ganito. Pero ako, nung pumunta ako sa inyo, si Kristo ang ipinangaral ko at wala nang iba. At ito yung pinakakailangan ng iba, nating lahat. Baka meron kang minamaliit sa iyong kapatid. Baka meron kang ini-insist na alam mong ito yung paraan, politika sa amin, ganito yung gagawin ko sa aking relasyon sa Panginoon or sa gawain ng Panginoon. Hindi maaari yan, kapatid. Lumapit ka at i-employ mo yung government of grace ng Panginoon. Mahirap, magpapakababa ka, babalatan mo yung katawan mo ng yung ego, ng yung pride. Hindi ka pwedeng magmataas sa environment ng grace. Hindi pwedeng paaandarin mo yung mga assets mo sa mundo pag nandito ka sa world of grace. But let me tell you, dito sa world of grace, mas makikita mong maayos si Jesucristo. Doon pa lang, sulit na. What do you want? Ang mundong ito, paggising mo,
makikita mo at makikilala mo si Jesucristo pa ng higit-higit pa. That is the greatest achievement sa buhay. That is the greatest blessing. Ang Panginoong Yesus, mas makikilala natin siya. So, let me conclude that grace, if understood correctly and deeply in Christ, it will change your life. It changes your life forever. Naintindihan mo ba yung grace ng Panginoon? Meron ka bang kaligtasan sa Kanya? Kung naintindihan mo yan, na kay Kristo ka dapat, magbabago ang buhay mo sapagkat si Kristo, siya ang punong-puno ng biyaya. Yung mga bagay hindi mo magagawa mo dahil si Kristo punong-puno ng kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa paalala sa amin. Ito yung scandalous nature ng grace. Madalas kami ay nasa bangin na ina-apply namin ang paano nagwo-work ang aming mga trabaho sa aming office, sa aming mga pamilya. Nakakalimutan namin that the order of nature is not exactly like the order of grace. Kaya wag mo kami ngayon na i-push namin ang sarili namin dito, na ilagay namin ang sarili namin dito sa ganitong danger. Punuin mo kami ng biyaya, na maamoy ng mga tao ang biyaya sa amin, na mababad namin ang sarili namin sa biyaya. Nawa, Panginoon, mas lalo kang maging beautiful sa amin, glorious, katatakutan, mas mapapabanal kami. At higit sa lahat, Panginoon, ng mga taong wala pa kay Kristo dito, lumapit nawa sila sa iyo at maligtas. Sumampalataya sa iyong banal na kaligtasan, sa iyong banal na pangalan at gawa. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus.